Hello guys! Welcome to my YouTube channel. My name is Daddy Yans at kung bago ka lang sa channel ko, i-click mo na ang like button, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga gagawin kong videos. Tara na't magsimula! Madaming mga tao ang nagtatanong, Daddy Yans, hiring ba sa Amazon? O kaya naman, may vacant job ba sa inyo? Kung tatanungin niyo ako kung hiring ba sa Amazon, ang sagot ko ay hindi ko alam. Pero kung tatanungin niyo ako kung hiring ba ang mga sellers o clients sa Amazon, ang sagot ko dyan ay yes, hiring sila. Madaming mga Amazon sellers ang naghahanap ng mga Amazon Virtual Assistant. At kung gusto mo maging Amazon VA, stay tuned para sa iyo ang video na ito. Isa sa pinaka-highly in-demand na trabaho ngayon ay ang pagiging Amazon Virtual Assistant dahil may kalakihan ng sahod nito kumpara sa regular na trabaho. At sa video na ito ay i-explain ko kung ano ba ang Amazon, ano ang Amazon Virtual Assistant at ang mga klase nito. At higit sa lahat, sasabihin ko sa iyo kung magkano ba ang sahod ng isang Amazon Virtual Assistant. Amazon is an e-commerce website, and Amazon Marketplace is an e-commerce platform that allows third-party sellers to sell on Amazon. Kumbaga sa Pilipinas, para siyang Shopee at Lazada. Kung mapapansin nyo, pag umu-order kayo sa Shopee at Lazada, madalas nyong nabibilhan ay ang mga seller na galing sa iba't ibang lugar. Pwedeng sa Luzon, Visayas, Mindanao o sa China. Ginagamit ng mga sellers ang platform na ito upang makapagbenta sa mga tao. Sa ganitong paraan, kumikita si Shopee at Lazada dahil sa mga fees na ikinakaltas sa mga sellers every time na nakakabenta sila. Ganon din sa Amazon. Mas madaming sellers ang nagbebenta dito o mas kilala sila bilang clients. Kumikita sila sa bawat benta ng kanilang produkto kapag may bumibiling customer. Ikinakaltas din ni Amazon ang mga fees ng sellers para kumita din ito. Pero bakit kailangan pa ng mga sellers ang Amazon Virtual Assistants? Dahil ang Amazon ay napakalaking marketplace at platform. Meron ito sa iba't ibang bansa tulad ng US, UK, France, Germany, Europe at madami pang iba. In short, may hirapan silang magpatakbo ng business kung wala ang mga virtual assistants. Kaya kailangan nila ito. Ang role ng Amazon Virtual Assistant ay tulungan ang mga Amazon sellers or clients na maging successful ang business nila. Para mangyari ito, ikaw ay bibigyan ng specific tasks o target araw-araw upang gawin at tapusin ang mga bagay na iyon. Pero ano-ano nga ba ang mga tasks na iyon? Sa industriya ng e-commerce, mayroong tinatawag na niche, isang skill o angkop na posisyon sa trabaho. Mayroon 5 kilalang niches sa pagiging Amazon Virtual Assistant. Ang una ay ang product research. Ang task and responsibilities ng product researcher ay maghanap ng produkto na ibebenta sa Amazon. Kailangan mong dumepende sa criteria na gusto ng iyong client. Pwede siyang bumili ng tingi o bultuhan upang ibenta ito sa Amazon, upang kumita siya sa bawat benta ng produkto na mahahanap mo. Ikalawa ay ang product listing. Bilang product lister ay kailangan mong gumawa ng description o title sa bawat produkto na ibebenta nyo sa Amazon upang maintindihan ng mga customers kung ano ba ang meron sa produkto na iyon. Maglalagay ka din ng presyo kung magkano nyo ito ibebenta. At higit sa lahat, responsibilidad mo din na maglagay ng litrato upang maging attractive ito sa paningin ng mga customers. Ikatlo ay ang inventory management. Mas kilala ito bilang Amazon admin. Ang kadalasan na ginagawa nito ay ang pag-keep ng mga records. Every time na bibili ng produkto si seller sa mga manufacturer or retail stores. Ito din ang magtatrack ng mga orders, kung na-deliver na ba to o hindi pa. Madalas siya din ang nag-aasikaso pag may ni-return na produkto ang mga customers. Pang-apat ay ang customer service. Ang responsibilidad naman nito ay sagutin ang mga katanungan ng mga customers patungkol sa mga produkto, shipping, company, return at complaints. At ang panglima ay ang pay-per-click.
Mas kilala sila sa tawag na PPC manager. Sila ang nag-i-implement ng mga pay-per-click media o mas kilala sa tawag na ads. Iba't ibang strategies ang ginagawa nila upang pumatok ito at madaling makita ng mga customers kung gaano kaganda ang produkto. Good news, lahat ng ito ay non-voice. Ibig sabihin, hindi mo kailangan ng camera habang nagtatrabaho at hindi rin nila maririnig ang boses mo. Maaari ka lang makita kapag gamitin mo ang mga kapwa mo virtual assistant at kasama ang client mo. Pero paano nga ba magagain ang mga niches o skills na ito? Walang iba kundi ang training. Kailangan mo mag-undergo ng training upang mapag-aralan mo ang mga responsibilidad ng Amazon Virtual Assistant. Pwede kang pumili ng isa sa mga niches na ito kung ano ang gusto mong pag-aralan. At pwede mo rin naman pag-aralan lahat. Nang sa gayon, mabilis mong matututunan kung paano mag-run ng Amazon business. Pagkatapos mo sa online training ay tutulungan ka ng training courses na pinag-enrollan mo kung saan makakahanap ng mga clients at kung paano ka makakapagsimula. Igaguide ka din nila at hindi pababayaan dahil meron din kayong group chats or community kung saan malaya kang makakapagtanong kung nalilito ka at may hindi ka naiintindihan. Maaari kang maka-encounter ng mga free Amazon Virtual Assistant training, pero I suggest na mag-enroll ka sa mga paid training dahil kakaiba ang mayroong coaches at community. Ang kagandahan ng pagiging Amazon Virtual Assistant ay 100% work from home. You can also work from anywhere. Flexible hours. Ibig sabihin, ikaw ang pipili ng oras kung anong oras ka magtatrabaho. Basta tatapusin mo lang ang task na ibibigay sa iyo ng client mo. Monday to Friday work. Yes, you can spend time with your family during weekend. Pwede kayong gumala, mag-date at pumunta sa iba't ibang lugar o sa church. At higit sa lahat, you can earn 2 times, 3 times, even 4 times in your previous salary. O di ba, kakaiba ang pagiging virtual assistant. Reminder, bago ka magsimula bilang Amazon Virtual Assistant ay kailangan meron kang laptop o computer dahil ito ang gagamitin mo sa araw-araw mong pagtatrabaho. Kailangan mo din ng internet connection para ma-access mo ang mga tools and softwares na ibibigay sa iyo ng client mo. Kumbaga, ang mga bagay nito ay iyong puhunan kung gusto mo maging Amazon Virtual Assistant. Alam ko ay inaabangan mo kung magkano ba ang rate o sahod ng isang Amazon Virtual Assistant. Pero bago yon, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-follow ang aking Facebook page para updated ka sa mga gagawin kong videos. Ang sahod ng isang Amazon Virtual Assistant ay umaabot ng 20,000 up to 50,000 pesos per month. May experience ka man o wala, makukuha mo ang sahod na ito. At kung nagustuhan mo ang video na ito, i-click mo na ang like button at i-share sa mga taong gusto mo ding matulungan. I-comment mo na din ang topic na gusto mo para sa susunod kong videos. Again, my name is Daddy Yans at sasamahan ko kayo sa inyong freelance journey.